Kagigising ko nga lang mga mamis at medyo maaga-aga pa 'to dahil meron akong darating na bisita. Talagang inagahan ko yung tulog ko kagabi para nga hindi ako tanghaliin ng gising. Pagkagising ko nga ay nakita ko na meron na nakaprint si daddy na mga waybill kasi meron palang mga pa-order na sabon. Lagi naman may pa-order mga mamis, hindi ko na lang na-vlog yung iba kasi nga 'di ba hindi naman din ako araw-araw nag-upload. Tsaka yung mga iba naman na umorder ng sabon na hindi ko na nga na-vlog o hindi ko na na-upload dito. Puro mga repeat order lang naman na yun mga mamis. Puro sila rin yung mga paulit-ulit na bumili ng sabon kasi nga nahiyang din sila sa sabon na gamit ko. Yung iba nga na mga nag-order nito mga mamis ay pinapagamit din nila sa mga anak nila na 14 years old pataas. Kasi meron din akong pamangkin na bakla na 14 years old. Ginagamit niya din to kasi nga tinigyawat siya ng husto. Pero dati wala naman siyang tigyawat. Ngayon lang talaga siya tinigyawat. Kaya ginamit niya tong sabon ko and paunti-unti naman talaga nagdadry na yung mga tigyawat niya. Tapos ang maganda pa doon, pati yung mga pinagpeklatan or yung mga dark spot nang galing nga sa tigyawat, naglalighten na. Tapos inaalagaan na lang din niya ng moisturizer. Yun yung binigay ko sa kanya nung nakaraan na naglinis ako ng rep. Di ba meron ako malaking moisturizer na galing sa Korea. So binigay ko na sa kanya yun. Ayun na yung gagamitin niya. So, natapos naman na ako magpak ng sabon, eto nga't naligo na ako. Parang nga pagdating ng bisita ko, nakaligo na ako. Medyo mabango-bango na ang Mamshi Panay nyo. At dahil nga nandito lang lagi sa kusina itong sabon na ginagamit kong panghilamos, dito na ako naghilamos sa kusina pagkatapos kong maligo. Ay, meron din pala akong kakilala na gumagamit nitong sabon na ginagamit ko. Ginagamit niya naman yung sabon na to sa mga anak niyang maliliit pa. Kasi madami daw itim-itim sa katawan yung mga anak niya. Tapos ayun, ginamit daw niya, ayun na hiyang daw yung mga anak niya. Talagang naglighten or nawala daw yung mga itim-itim. Actually, kaibigan siya nung asawa ng kuya ko. Tapos, pamangkin siya nung ninong ko. Hindi lang talaga kasi kami close. Pero nagkikita naman kami dati kapag umuwi ako dun sa mama ko. So anyway, nung nakatapos naman ako maligo at maghilamos ng mukha ko, nagpatuyo lang ako ng buhok ko. Kasi ayoko talaga na kumikilos mga mamis na basa yung buhok ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, madalang akong maligo. Hindi rin naman din ako mahilig mag-blower kasi nga yung blower ko medyo mumurahin lang. Dapat kasi talaga ako mag-blower ako. Maganda-ganda yung blower na gamit ko para hindi gano'n nasisira yung buhok ko. So anyway, nung natuyo naman na yung buhok ko dahil nga wala pa naman yung bisita ko, naisip ko na tiklupin or tupiin na lang tong mga damit ni daddy na nilaban ko nung nakaraan. Pasayaw-sayaw pa nga ako dyan, nakalimutan ko na nakabukas pala yung pinto namin. Binuksan ko lang mga mamis kasi baka dumating yung bisita ko tapos hindi ko marinig na tumatawag na pala siya. Kasi nga itong cellphone ko, ginagamit ko pang video. Alam niyo naman, isa lang yung cellphone ko. Para kapag hindi ko man nabasa yung chat niya, sisigawan niya na lang ako para buksan ko yung gate sa baba. Isa talaga sa mga hilig ko habang kumikilos or naglilinis ako or meron ako mga ginagawa dito sa bahay ang magpatugtog para nga nalilibang ako at hindi ko masyadong nararamdaman yung pagod. Pero syempre alam ko naman na hindi lang ako ang gumagawa nun. Alam ko naman na marami sa atin ang mahilig talagang magpatugtog tapos sasabayan ng pagkanta, ng pagsayaw habang kumikilos. Nga pala, naalala ko mga mamis, may mga nagtatanong pala sa akin sa ibang comment section or di naman kaya may nagme-message sa akin kung ano na daw bang nangyari sa story time ko, bakit daw hindi ko na tinuloy. Natapos na yun mga mamis tungkol dun sa recovery journey ko kasi feeling ko naman wala na ako idudugtong doon. Basta ang mahalaga, ito na ako ngayon, nakalakad na at nagmo-move on na. Ay hindi pala magmo-move on mga mamis kasi wala namang makakalimot sa nangyari sa akin na yun, lalong-lalo na nga ako at yung pamilya ko. Ang ibig ko palang sabihin mga mamis okay na yun, mahalaga na i-share ko na sa inyo yung pagkakasakit ko at kung paano ako naka-recover. Ngayon, ito na ako, mas okay na. Sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit, hindi naman na normal gaya ng dati. Mahalaga, maganda pa din, sexy at yummy. Charot! Mabalik na nga ulit tayo dito sa ginagawa ko mga mamis, ba kung sang kalokohan na naman ako mapunta nito. Nung natapos naman ako magtupi ng mga damit ni daddy, ang gagawin ko ay lalaban ko naman itong aking unan, pero hindi yung pinakaunan, yung pinaka-cover lang niya. Wala kasing punda to mga mamis, hindi naman nalalagyan ng punda to. Kaya ang ginawa ko, tinastas ko na lang ulit yung tahe, tapos tinanggal ko yung laman para malabhan ko tong pinaka-cover. At noong mga oras pala na to mga mamis ay hindi na nakapunta ang bisita ko. Antay ako ng antay ng chat niya, nakalimutan niya palang mag-chat sa akin. Okay lang naman yun mga mamis kasi hindi naman ganun ka-importante ang mga gagawin namin sa araw na to. Tsaka hindi naman ako ang hindi gaganda nung araw na yan kasi maganda naman na ako. Charot! So dahil hindi na nga siya makapunta mga mamis, tinuloy-tuloy ko na lang yung pagkilos ko dito. Ito at sinimulan ko ng labahan itong dalawang cover ng unan. Dito na lang ako sa lababo naglaba kasi dalawa lang naman to tsaka para makusot ko. Dati talaga mga mami, sabi ko nga sa inyo or hindi ko alam kung nasabi ko na ba to or hindi pa. Dati talaga mahilig ako maglaba ng mga unan namin. Hindi lang basta yung cover, as in buong unan nilalabhan ko. Tapos paunti-unti yan. Pag natuyo yung tatlo naman. Kasi gusto ko ganun talaga ako dati. Pero ngayon dahil hindi ko
ko na kaya. Tapos, syempre, nag-uulan-ulan pa, hindi ko magawa. Kaya ito na lang munang dalawa na to kasi matagal-tagal ko na rin hindi nalabahan to. Kung nakikita nyo yung tubig, kulay pa parang paputik na. Itong dalawang unan kasi na to mga mamis, ito yung kayakap ko tuwing gabi or di naman kaya tuwing natutulog ako. Kasi alam nyo naman, hindi na kami magkatabi ni daddy matulog. 4 years na mga mamis, 4 years na kaming hindi magkatabi ni daddy matulog simula nung nagkasakit ako. Hala, ngayon ko na lang na-realize mga mamis na gano'n na pala kami katagal ni daddy hindi magkatabi. Nasanay na lang kaming dalawa. Kaya naman itong dalawang unan na to, ito na lang talaga ang nagiging katabi ko tuwing pagtulog. Bukod pa sa ibang unan na pinagpapatungan ng mga paa ko. Ngayon at natapos ko na nga itong dalawang unan na katabi ko sa pagtulog. Kung nakita nyo naman, talagang lobos na yung tunay nilang kulay.